Doble higpit daw ang ipatutupad na seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa sa mismong araw na ikalawang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Kasunod po yan ang impormasyong natanggap ng House Sergeant at Arms kaugnay ng umano'y banta sa seguridad. Kinukumpirma pa ng NCRPO o National Capital Region Police Office ang naturang impormasyon. Samantala, pagtitiyak ni PCOO Secretary Martin Andanar, magiging kapanapanabik ang ikalawang SONA ng Pangulo. Ang nakatatandang kapatid naman ni Pangulong Duterte sa TV na lamang daw manunood na ikalawang SONA ng Pangulo. May report si Ian Cruz. Sa ikalawang SONA ng Pangulo, sa bahay lang daw manunood ang ate baby ng Pangulong Duterte. The only person that will be representing is his immediate family. And as far as I know, si Inday lang ang pupunta. O baka pupunta yung mother niya, I don't know. But I know na si Inday pupunta. Pero ano nga ba ang gusto niyang marinig sa ikalawang SONA ng Pangulo? I know what is closest to his heart is to fulfill his promise when he ran. And that is to get rid of graft and corruption, drugs. Pinaka-prime talaga niya is to restore the country's peace and order. Makalipas ang isang taon sa pwesto ng Pangulong Duterte, tanging ang portrait lang daw ni Nanay Suling at ni Pangulong Duterte ang nadagdag sa ancestral house sa mga Duterte sa Davao City. Sabi ng ate baby ng Pangulo, wala naman daw talaga nagbago sa buhay niya pagkaraan ng isang taon na nasa pwesto ang kapatid. Pero ang araw-araw na buhay ng Pangulo, pihado raw nagbago. I heard from reliable sources, the mayor has at least 5 activities, appointments for a day. Punta dito, punta doon. Sino ang tao makaano niyan? And those appointments require him to fly from one place to A, B, C place, D place, E place. At his age, milagro nga na nagagawa pa niyan, hindi siya sumusurrender eh. Samantala sa Maynila, puspusan na ang paghahanda para sa ikalawang SONA ng Pangulo. Kinumpirma ni House Sergeant at Arms, Retired General Roland de Tabali, na may security threat silang natatanggap kaugnay sa ikalawang SONA sa July 24. Bagaman hindi raw malaki at may tuturing lang na panggulo ang banta, hindi pa rin nila isinasantabi ang lahat ng posibilidad dahil kahit sa ibang bansa ay may mga grupong nakakalusot. Marami nang nagawa ni Presidente, especially on the war on drugs and criminality. Meron lang maraming nawala sa kanilang pera, tsaka mga tao, magbayad lang sila siguro. Baka may mga siraulo mag-volunteer para gumawa ng gulo. Itinanggi naman ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ang banta, pero iba-validate daw nila ang naturang impormasyon. Pero tiyak raw na mahigpit na seguridad ang papairalin sa loob at labas ng batasang pambansa sa araw ng SONA, kung saan 6,000 pulis ang ide-deploy. Doble higpit daw ang seguridad, lalo't sa Maynila nakakulong ang ilang miyembro ng Maute Group. I really don't know his source, no? Although kasi over the past few days, meron mga interview, yung mga bata, sabi nila meron na dito sa Luzon, no? Hindi lang specifically na-mention yung Metro Manila. Kaya yun nga, we informed all the mayors na to cooperate with us. Ang mga opisyal naman ng Interagency Coordinating Body nagsagawa ng walkthrough sa Kamara. Pinangunahan ito ni House Deputy Secretary General Artemio Adaza. Ininspeksyon ang lahat ng dadaanan ng Pangulo mula sa pagbaba nito sa rear entrance ng Kamara kung saan may helipad. Sa pagpasok ng Pangulo sa rear entrance ng Kamara, didiretso siya sa Legislators Lounge na dating tanggapan ng PLLO sa Batasan. At dito na niya hihintayin ang umpisa ng joint session. Maglalakad ang Pangulo sa south side ng gusali ng Kamara, papasok ng main lobby ng session hall, kung saan naman siya maglalakad patungo sa podium. Abala rin ng Executive Committee para sa SONA. Ayon kay PCOO Secretary Martin Andanar, kakaiba raw ang SONA ngayon dahil mas marami ng accomplishment ang Pangulo. Kinumpirma naman ng kalihim na si Direk Brillante Mendoza muli ang magdidirect na ikalawang SONA ng Pangulo. I think this second SONA will be a very exciting one. Mula rito sa Davao City, Ian Cruz, GMA News.